Halo, halo po mga kabebe, magandang buhay po sa lahat. So, yun nga po mga kabebe. Ngayon po mga kabebe ay sasagutin po natin yung katanungan po ng kabebe natin. So, sa akin po mga kabebe, bawat katanungan nyo po ay mahalaga. Lalong-lalo na po sa mga baguhan pa lang at sa gusto pa lang po pumasok po dito sa mundo ng duck farming. So, yun nga po mga kabebe, ito nga po yung katanungan ng kabebe natin. Yan po. Ano po ba daw yung mga dahilan ng pagkalumpo ng mga itik dito sa free range area o pinapasto lang po yung mga itik? Tapos ano po ba daw yung pwedeng gamot or pwede nating gawin? At yun nga po mga kabebe, i-share ko po nga sa inyo kung ano ba yung dahilan nga po ng pagkalumpo ng mga itik natin at ano po ba yung pwede nating gawin at sa ganun ay maiwasan natin yun. So yun nga po mga kabebe, uumpisahan nga po natin, sagutin nga po yung katanungan nga po ng kabebe natin. So lahat po ng binabahagi ko sa inyo mga kabebe ay base lang din po ito sa experience ko po dito po sa free range area. Disclaimer lang po sa mga nag-aalaga din po ng mga itik, ito ay base lang po sa karanasan ko at free po kayong mang-comment dyan at sa ganun ay matutunan ko din at dagdag din po kaalaman at sa ganun ay ma-share din po natin sa mga gustong pumasok dito sa mundo ng duck farming. So yun nga po mga kabebe, ito nga po yung mga maraming dahilan. Isang dahilan po kabebe na nalulumpo po itong mga alagang itik natin, lalong-lalo na ay ganito po yung paraan natin na pinapasto lang po ginagala dito sa kapalayan is yung sobrang init po ng panahon mga kabebe. Lalo-lalo na po sa pinaglagyan po natin is hindi po talaga sapat yung patubig or yung water pool po. Kasi pag ganitong free range po talaga yung paraan natin mga kabebe, number one po talaga na kailangan natin sa mga alagang itik natin is water pool po talaga. Kasi pag itong mga alagang itik natin mga kabebe, inilagay natin sa area na walang katubig-tubig or kulang yung patubig, ang mangyayari po talaga mga kabebe, tas tirik na tirik yung araw, tas yun nga, mataas po yung egg production. So i-expect mo talaga yun mga kabebe na maliban sa babagsak po yung egg production ng mga alagang itik mo, is yung mga itik mo doon din po ay magiging lumpo. Bakit? Kasi itong mga alagang itik natin mga kabebe ay hindi po talaga sila nakasurvive or nakasurvive sa ganitong sobrang tirik-tirik na araw, lalong-lalo na yung pinaglagyan po talaga natin is sobrang mainit po. Yung katulad nito mga kabebe, lalong-lalo na pagdating ng alas 10 po ng morning, ganyan po, tas ganito yung area mo na kulang ng patubig, tas mainit talaga itong tubig mga kabebe. Ang mangyayari po talaga niyan mga kabebe, expect mo talaga na magiging lumpo po itong mga alagang itik po natin. So ano ba ang dapat natin gawin mga kabebe? Pag ganitong free range area po mga kabebe, alas 9 hanggang alas 10 hanggang alas 12 mga kabebe, yan na oras po talaga mga kabebe is mainit na po talaga yan. Kung may area ka po mga kabebe na pwedeng paglagyan ng mga alagang itik mo, malamig na area katulad na lang ng paliguan, katulad ng kahit konti lang na kanal, at least flowing po yung kanal mga kabebe, ay wala na pong problema sa mga alagang itik natin yan mga kabebe, as long as yung tubig is flowing po talaga, hindi naka-stamba yung tubig, kasi yan po yung number one na problema natin pag ganitong free range area. So yun nga po mga kabebe, pag ganitong sobrang init po ng panahon, wag natin galawin po yung mga alagang itik natin na ipastol sila sa sobrang init na area. Yan po yung mga iiwasan po natin, lalong-lalo na ay baguhan ka pa lang or gusto mo pa lang po magsimula. So yan po ang may share ko sa iyo mga kabebe, na wag mong gawin sa mga alagang itik mo na ipastol sila kahit sobrang dami ng patoka dyan mga kabebe. Kung sa paglalagyan natin is alanganin po tayo ng patubig, yan po magiging lumpo po talaga yung mga alagang itik natin. Tapos isa din po dahilan mga kabebe, sobrang taba po ng mga alagang itik natin. Mataba yung mga alagang itik natin mga kabebe pag ganitong free range area is malaking problema po, kasi ay
malulumpo po talaga yung mga alagang itik natin. So kailangan po talaga natin na maging balanse po talaga yung katawan po ng itik, lalong-lalo na po ay nangingitlog po ito. Pag sobrang taba po itong mga alagang itik natin mga kabibi, malaking posibilidad po talaga na babagsak talaga yung egg production. So maging balanse lang po talaga tayo. Tapos isa din po na dahilan is sobrang yung kulang po tayo ng patoka mga kabebe. Nagiging lumpo din po yung mga alagang itik natin yan mga kabebe. Lalong-lalo na ay yung area na pinaglagyan natin is medyo alanganin na po talaga. Tas medyo matirik yung araw. Tas yun, wala silang makain. So expect mo na talaga na malulumpo yung mga alagang itik mo dyan. Maliban sa malulumpo is baka mamatay pa yung mga alagang itik natin. Tas number 1 po talaga na babantayan din po talaga natin mga kabebe pag ganitong free range area lang po talaga is lalong-lalo na yung mga chemical mga kabebe, yung mga lason na para sa mga daga. Yan po mga kabebe, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ko na po mabilang sa kamay ko mga kabebe kung ilang beses na din po tayo nakaranas na nalason po itong mga alagang itik natin. Paano ba natin malalaman mga kabebe na nalason itong mga alagang itik natin? Pag pinapastol on the spot po mga kabebe ay mamamatay po talaga yung mga alagang itik natin, lalong-lalo na ay napuruhan po talaga. Tapos may mga itik din po talaga tayo na sign din po na hindi na nila magalaw yung ulo nila, hindi na makalakad. Yan po mga kabebe ay nalason na din po yan. Tapos may mga itik din po mga kabebe, 3 sign yan pag nalason yung mga itik natin. Yung on the spot na namatay, yung hindi na nila nabubuhat yung katawan nila, hindi na nagagalaw. Tas yung may mga itik na nagagalaw nila yung katawan nila, pero ang problema is yung paralyzed na po. So yan po yung mga problema natin dito sa free range area mga kabebe. Pag ganun po mangyayari mga kabebe na yung mga alagang itik mo on the spot po na nalason sa pinaglagyan mo, automatic mo talagang gawin mga kabebe is yung mga alagang itik mo is alisin mo sila dito na area as long as na alam mo yung area na pinaglagyan ng itik mo. Tas yun, ipalayo mo sila sa area na yan mga kabebe, at sa ganun ay maiwasan po natin yung mga ganitong pangyayari at hindi po madagdagan yung immortality. So ano po ba yung dapat natin gawin or gamot sa mga itik na nalason na nakarecovery para makarecovery? So yun nga po mga kabebe, ang ginamot ko nga po sa mga alagang itik ko nung nalason nga po is ginamitan ko po ito ng vitamins, tapos hinaluan ko po ito ng brown sugar. Kung hindi hinahalo yung brown sugar mga kabebe is pure talaga na brown sugar yung pinapakain ko, linalagay ko talaga sa lalamunan nila. Yun talaga yun. Tapos nga may nagsabi din po talaga din po sa akin pag ganitong nalason nga po itong mga alagang itik natin is pwede din po natin gawin is yung kanabitang sapal sa lubi. Yan, pwede daw yan sila mga kabebe na ipakain natin kasi nga oil din naman kasi yan mga kabebe. So mas maganda talaga mga kabebe na mag-research na lang din po tayo kung ano ba yung mga pwede natin gawin, lalong-lalo na pag ganitong pastol po yung itik natin mga kabebe is andyan po lahat ng peligro na pwede natin makuha dito sa area. So yun nga po mga kabebe yung mga dahilan nga po ng pagkalumpo po ng mga alagang itik natin. So kailangan po talaga natin mga kabebe pag ganitong free range po yung paraan natin is at least po kahit papaano ay may mga idea din po talaga tayo. At para maiwasan nga po mga kabebe yung mga ganitong pangyayari is dapat po talaga is mataas po talaga yung pasyensya at maglaan ka po talaga ng oras pag ganitong free range area lang po talaga tayo. Kailangan po natin i-check yung area na paglalagyan natin, lalong-lalo na po sa tanghaling tapat itong mga alagang itik natin. Pag ganitong free range naman po talaga kasi mga kabebe, itong mga alagang itik natin ay dito lang po talaga sila sa gitna po ng kapalayan. So sobrang mainit po talaga mga kabebe. So kailangan po talaga natin alam or paano natin gawin na patubigin yung area na paglalagyan ng mga alagang itik natin, at sa ganun ay hindi po magiging balda yung mga alagang itik natin. At yun nga po mga kabebe, dapat din po na i-check din po natin na hindi lang din po tayo basta-basta naglalagay ng mga itik, lalong-lalo na po yung katabi niya is bagong tanim pa lang, kasi yan po talaga yung malaking problema natin. Mas okay na lang siguro yun mga kabebe na malumpo yung mga
alagang itik natin na matirik yung araw kumpara na sa malason yung mga alagang itik natin. So, yun nga po mga kabebe, isa din po na alam ko din po na nalulumpo itong mga alagang itik natin is yung fatty liver. Yung atay nila mga kabebe is masyado na po talagang mataba. Tapos yun nga po mga kabebe, isa din po yun na dahilan na nakukuha nila yun, yung fatty liver, isa din po yun na sobra din pong init, yung ganun mga kabebe, kaya nangihina din po yung mga alagang itik natin mga kabebe. Tapos may mga itik din po tayong naghihina mga kabebe na kanabitang mga babae na lumabas na po talaga yung pangitlogan nila mga kabebe, yung sinasabi nilang matres yan. Pag ganyan pong nakikita mo mga kabebe, magiging lumpo na po yan sila. So ano bang dapat mong gawin dyan? So para mapuslan pa nimo, iyawa na, sudana, at least ay buhay pa, kasi mga yayat talaga yan mga kabebe, magiging lumpo yan pag lalabas na yung matrisan nila, tas yung mabuakan sila o mapisaan sila ng itlog dito sa loob. So yan po yung number 1 na babantayan natin pag ganitong free range area. Kaya pag pinapastol natin itong mga alagang itik natin, dapat ay dahan-dahan lang, normal lang po talaga na paglakad ng mga itik, kasi pag pirsahan mo talaga yan mga kabebe, may posibilidad po talaga na lalong-lalo na po yung mga babae na mapisaan po sila sa loob po ng katawan nila, at yun nga malalason sila, at yun hindi sila mamatay mga kabebe, kundi ay mga yayat po sila ng sobra. Tapos yung mga lalaki mga kabebe is malaking problema din po yan pag yung kuan ng lalaki, yung ari ng lalaki is lumalabas na, kailangan mo na talaga yan sila ihawin, kasi hindi na po yan sila makaka-recover, at yan magiging lumpo na din po yan mga kabebe. So yun lang po mga kabebe yung na-experience ko po dito sa free range area. Ito pala yung Facebook page ko po mga kabebe, mag-comment lang po kayo dyan. At yun nga, may mga itik din po akong magpo 4 months old na po at available na po tayo dito lang po sa Bukidnon area. Kung may mga kakilala man kayo kabebe na dito lang din po malapit sa area ko po dito sa Bukidnon, is mag-PM lang po kayo dito sa Facebook page ko, at kahit anong oras po mga kabebe ay sasagutin kita, Cheers. Shout out po sa iyo, Kabebe Willie Velasco. Thank you po sa katanungan nyo po. Ito po katanungan nyo po, Kabebe, is napakahalaga po para sa akin. So, ito nga po yung may sasagot ko dyan. At yun nga po mga Kabebe, salamat nga po sa suporta, patuloy po. At yun nga, sa mga baguhan pa lang po dito sa channel ko, welcome po. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, Cheris. So, yun nga po mga Kabebe, maraming salamat po talaga sa patuloy po na suporta. May mga hindi man ako naisabi sa inyo mga kabebe, lalong-lalo na po sa mga mangiitik din po na katulad ko na ganito po yung paraan na free range area, ay free din po kayong mag-comment dyan, at sa ganun ay ma-share din po natin sa mga kabebe natin na gustong magsimula at sa mga baguhan pa lang. So yun lang po mga kabebe, sana nga po ay nakatulong ako kahit papaano. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat.